Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Aghon. Mas lumakas pa nga si Bagyong Aghon at tinataglay nito yung 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na aabot na nga po ng 70 km per hour. Kumikilos nga po ito patungo dito sa may eastern section ng Visayas at naglabas na naman ng panibagong forecast track ang European Center natin dahil nga nagbago na naman yung posibleng direksyon nitong si Bagyong Aghon. Asahan na nga po natin may mga tsansa na ng pag-ulan na posibleng maranasan sa may parte ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga. Asahan din natin meron na rin po tayo posibleng mga pag-ulan na mararanasan. Ito po yung mga may pagbugso ng pag-ulan at mga scatter rain shower sa may Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Visayas. At dito naman sa may parte ng Ilocos Region, Cordillera, kasama na rin po dyan ang Batanes. Meron po tayong party cloud at meron din tayong mga isolated rain shower. Posible nga po na ito po mag-intensify pa into severe tropical storm. At yung pinaka-latest prediction nga ng European Center, dadaan pa rin po yan dito sa may Visayas at pagdating nga po dito sa may Sorsogon, bababa po yan ng bahagya at tsaka po yan didiretso dito sa may parte ng Laguna, possible nga po Laguna or Quezon, bago po yan lumabas ng landmass ng Quezon province at mag-i-intensify po yan into typhoon category. Kung mapapansin natin, dahil nga po itong si Bagyong Aghon ay wala pang yung pinaka direksyon niya dahil nga po mahina pa itong si Aghon at ito po yung mag-i-intensify pa sa mga susunod na 24 to 36 hours at iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil unpredictable pa rin po yung pinakadadaan ng sentro nitong si Bagyong Aghon. Storm wind signal number 1 nga, inilabas ito ng bagong Pag-asa DOST sa may Sorsogon, Albay, Catanduanes, dito po sa may Camarines Sur, Camarines Norte, sa may San Vicente, San Lorenzo Ruiz, sa may Basud, Daet, Talisay, Mercedes. Kasama na po dyan yung Masbate, including Ticao and Burias Island. Sa may Visayas naman, nakataas din ang storm wind signal number 1. Dito nga po sa may Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, sa may Biliran, Cebu. Dito po sa San Remigio, Tabongon, City of Bogo, Medellin, Daan Bantayan, Bourbon, including Camotes Island, Bantayan Islands, and Bohol. Kasama po dyan yung President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Trinidad, Anda, Candijay, Ubay, Mabini, Alicia, San Miguel, and Talibon. Sa may Mindanao naman, nakataas po ang storm wind signal number 1 sa Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao, and Bukas Island. Kasama rin po dyan yung Bukas, Grande Island, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Sibagat, City of Bayugan, Prosperidad, San Francisco, Rosario, Bunawan, Trento, and kasama po dyan yung Agusan del Norte. At ito naman po sa latest track na inilabas ng bagong Pag-asa DOST, yung unang forecast track to ng halos ng European Center na dito po dadaan itong si Bagyong Aghon. At ito naman yung panibagong forecast track naman ng European Center na nilabas, medyo mas bahagyang kumaliwa lamang itong si Bagyong Aghon. Ito naman po yung sa European Center,
Mapapansin nga po natin na ito ay bababa at dediretso nga po yan dito sa may parte ng Laguna at lalabas po yan ng Quezon Province. Pero again, inuulit natin dahil nga unpredictable po yung talagang pinaka-direksyon nitong si Bagyong Aghon. Marami pa pong posibilidad na magiging senaryo yan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Lagi po tayong tumutok sa inilalabas na advanced weather forecast ng European Center. At syempre yung inilalabas din ng forecast track ng Bagong Pag-asa DOST para ma-monitor natin yung posibilidad na magiging talagang pinakadadaanan nito ni Bagyong Aghon. Dito nga po sa ating wind map, mapapansin naman natin yung pagpasok po niyan sa Visayas, dire-diretso na po yan at lalabas na po yan dito nga po sa may dito sa may parte ng Bicol region at dediretso nga po yan dito sa may coastal water ng western section ng Bicol region at papasok po yan dito nga po sa dadam muna po yan sa may parte ng Marinduque at dediretso naman po yan sa may part ng Laguna at lalabas po yan ng excuse me po, lalabas po yan ng Quezon Province, dediretso po yan dito sa may parte ng Pulilio Island at pagkatapos po yan dito po mag-intensify po yan into typhoon category at habang lumalakas po yan at mapapansin nyo nga po may posible nga po no, na hatakin po yan yung ating possible habagat na magpapaulan sa western section naman ng ating bansa. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para ma-monitor natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.